Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalihim. Panibagong istorya na naman ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Ang ating istorya ngayon ay tungkol sa mag-asawang Abuak. Pakinggan ang istoryang ito. Ulilang lubos na kami ni Lupet. Ako bilang ate niya, ako na ang tumatayong nanay at tatay niya. Nagkaroon ako ng atraso sa naging amo ko sa pinagtatrabauhan kong restaurant. Kinailangan naming lumayo at magbago ng pagkatao at pangalan. Napadpad kami sa isang lugar na tinatawag na Gapuan. May kumupkop sa aming magkapatid at ginawang trabahador sa kanilang hasyenda. Mga kasama, mananghalian na tayo. Tapusin nyo na yung mga ginagawa nyo at sumilong na kayo sa kubo para makakain na tayo. Malakas na sabi ni Mang Lito. Gaya namin, isa rin siyang trabahador at baguhan lang din sa hasyenda. Sa tingin ko, lahat naman kami sa hasyenda ay mga bago. Si Mang Lito, ang sabi niya ay mag-iisang buwan na siya sa hasyenda. May mga naabutan naman daw siyang mga trabahador dati pero bigla na lang daw nawala ang mga ito na ayon sa may-ari na sina Madam Araluna at Don Balais ay natapos na raw ang kontrata nila. Naging palaisipan yun sa akin. Pero mas mabuti na at siguradong nandito kami kaysa bumalik sa dati naming bahay sa syudad. Tinapos ko na ang mga pagtatanim at umakyat na sa kubo. Hinagilap ko ng tingin ng kapatid kong si Lupet, pero hindi ko siya makita. Lumapit ako kay Mang Lito at tinanong kung nakita ba niya ang kapatid ko, pero hindi raw niya ito napansin. Kumuha ng tig-2 nilagang kamote at mais. Nang mapansin ko ang isang malaking mangkok na puno ng tsokolate, kumuha ako ng ilan at isinilid sa bulsa ko. At saka nagpaalam kay Mang Lito na hahanapin ko si Lupet. Naglakad ako hanggang sa marating ang dulo ng lupaing tinatamnan namin. Isa rin sa palaisipan sa akin kung ano ba ang ipinapatanim nila sa amin. Dahil hindi ko mawari kung anong mga buto ba ito. Kulay puti kasi ang mga ito at durog na durog. Ang sabi ni Mang Lito, mustasa raw. Pero parang hindi naman dahil parang pinulbos na puting bato ang itsura. Nang marating ko ang pinakadulo, hindi ko pa rin nakita si Lupet. Babalik na sana ako nang marinig kong may humihikbi. Sinundan ko ito at nakita ko ang aking kapatid na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Lupet? Lupet, tawag ko sa kanya habang lumalapit. Tumabi ako sa kanya at ibinigay ang isang kamote at mais. Ano? Ginagawa mo rito? Nagugutom ka na ba? Oh, eto. Kain na tayo. Hindi niya kinuha ang ibinigay ko. Umiiyak lang siya. Ayaw mo ba? Sige, akin na lang to kung ayaw mo. Ipinakita ko sa kanya ang laman ng bulsa ko para tumahan na siya sa pag-iiyak. Paborito niya ang mga tsokolate kaya alam kong titigil na siya. Pero tumingin siya sa akin ng masama. Ano? Ayaw mo pa rin? Sige, akin na talaga to ah. Akin na tong lahat. Ipinakita ko sa kanya na talagang kakainin ko ang lahat ng tsokolate. Maya-maya ay inilahad niya ang mga palad. Ngumiti ako at ibinigay ko na sa kanya ang mga tsokolate. Habang kumakain ay tinanong niya ako kung kailan daw ba kami babalik sa amin. Ayaw na raw niya dito sa hasyenda. Napatigil ako sa pagbabalat ng kamote sa tanong niyang iyon. Ayaw ko nang bumalik doon at hindi ko alam kung paano kong sasabihin sa kanya iyon. Hindi ko alam eh. Ang tipid kong sagot. Inulit na naman niya ang sinabing ayaw na raw niya sa lugar kung nasaan kami. Natatakot daw siya. Seryoso ko siyang tinignan
Ano ba? Ano ba kasing kinakatakot mo? Mas nakakatakot ang bumalik sa atin kasi papatayin lang tayo dun. Ang sabi ko. Lalong nagwala ang kapatid ko. Bakit isinama mo pa kasi ako dito? Ayaw ko nga dito eh. Nakakatakot dito. Palibhasa kasi hindi mo sila nakikita. Ang sabi ni Lupet. Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ipinakita kong hindi ako interesado sa mga sinabi niya. Huwag mo na lang pansinin yung mga nakikita mo. Hindi na tayo babalik doon, Lupet. Ito, kumain ka na. Hindi ko na pinansin ang pagmamaktol niya. Hinayaan ko na rin na magutom siya dahil ayaw naman niyang kumain. 3 buwan, ate. Napatigil ako sa pagkain at napatingin kay Lupet. Nagiba ang tono ng boses niya. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi na siya nagsalita. Nanginig ako nang makita ang itsura niya. Nanlilisik ang mga mata niya. Naging purong itim ito at hindi ko na makita ang kulay puti. 3 buwan! Maaaburin kayo kagaya namin. Sabi niya pagkatapos ay tumawa ng malutong. Lumalim at nag-iiba-iba ang boses niya. Tinatakot mo ba ako? Tanong ko pero lalo lang siyang tumawa. Maya-maya pa ay nawala na siya ng malay. Dali-dali ko siyang isinakay sa likod ko at dinala sa kubo. Sigaw ako ng sigaw habang naglalakad. Pagdating namin sa kubo, kaagad siyang tinignan ni Mang Lito. Nahimatay lang daw ang kapatid ko. Dahil nga hindi siya kumakain, kaya sinabi niya na baka nanghihina lang siya sa gutom. Dahil sa nangyari ay ipinagpahinga na muna ako ni Mang Lito. Kinagabihan, nilagnat si Lupet. Kahit sa pagdedeliryo niya ay nakikiusap siya sa akin na umalis na kami sa hasyenda. Awang-awa ako sa kanya kaya't ang sabi ko, magpagaling siya kaagad at aalis na kami. Pagkasabi ko noon ay nakatulog na siya ng mahimbing. Hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala kay Lupet. Dahil mahimbing naman ang tulog niya ay lumabas muna ako ng kubo para magpahangin. Nakita ko si Mang Lito na nakaupo sa papag sa may labas. Gaya ko ay hindi rin siya makatulog. Tinanong ko siya kung papaano siya napadpad sa hasyenda. Ang kwento niya, hinahanap daw niya ang kuya at tatay niya. Ang sabi raw kasi ng nanay niya ay nagpunta ang mga ito sa Gapuan para magtrabaho sa hasyenda. Nang makarating na nga siya sa lugar, wala naman daw ang kanyang hinahanap. Mag-a-6 na buwan na raw nawawala ang mga ito. Bigla niya akong tinanong kung nagtataka raw ba ako sa hasyendang tinitirhan namin. 3 araw na raw siyang nasa hasyenda pero napapansin daw niyang wala namang tumutubo mula sa mga butong itinatanim nila. Patay raw ang lupa sa buong lupain pero nagpapatanim pa rin ang may-ari kahit ikalugin nila ito. Hindi ko po maintindihan, Mang Lito eh. Wala rin ho kasi akong alam sa lupa maliban sa pinag-aawayan ng mga kamag-anak. Pagbibiro ko. Nilinaw niya sa akin ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, wala raw mabubuhay sa lupaing sinasaka namin. Kahit daw ang mga hayop at tao ay hindi mabubuhay sa lugar na pinagtatrabauhan namin. Naputol ang usapan namin nang may hangin na dumaan sa pagitan namin. Nakakatakot naman yung mga sinasabi niyo, Mang Lito. Pati yung hangin sinasabayan yung trip niyo. Tara po. Matulog na lang po siguro tayo, ang sabi ko. Gusto ko nang tapusin ang usapan namin dahil bumibigat na ang pakiramdam ko. Nararamdaman kong parang may nagmamasid sa aming dalawa. Akala ko ay tatanggi siya sa sinabi ko pero tumayo na siya at sinabing matulog na nga kami. Nang makapasok na ako sa kubo ay nakarinig ako ng isang malakas na pagaspas ng pakpak ng ibon. Sa lakas noon, pakiramdam ko ay napakalaking ibon ito, nasabayan pa ng bahagyang pagyanig ng lupa.
Napalingon ako kay Mang Lito na nasa likuran ko. Nagtataka rin siya. Narinig at naramdaman din daw pala niya iyon. Mabilis kaming pumasok sa kubo at isinara ng maigi ang pinto. Sa bandang kaliwa ng tinutuluyan naming kubo na parang dating kwartel ng kabayo ay ang tulugan ng mga lalaki at sa bandang kanan naman ay sa mga babae. Tabi-tabi ang mga kama at patagilid kong maglakad papunta sa pwesto sa higaan. Sa gitna lamang ang may maluwang na daan kung saan nahahati ang parte ng magkabilang higaan. Nasa gitna kami, malapit pa rin sa pintuan nakapwesto. Nakikiramdam sa paligid at wala na kaming balak matulog pa, kaya't nag-usap na lang kami ni Mang Lito kung anong magandang gawin para makaalis sa hasyenda. Gusto na ring makaalis ni Mang Lito sa lugar. Ang sabi niya, may kakaiba raw sa hasyenda. Hindi man niya sigurado pero alam niyang mapanganib ang lugar na pinagtatrabauhan namin. Isa-isa na namin silang ginising. Hindi na raw kami ligtas. Kailangan na raw naming makaalis. Ramdam ko ang takot niya. Hindi na ako kumibo. Sumunod na lang ako sa gusto niya. Naalala ko rin ang kapatid ko. Sabi pa ni Mang Lito, alam na raw ng mga nilalang na may nalalaman na kami kaya nagparamdam na sila sa amin. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi niya pero wala siyang oras para ikwento ang lahat ng alam niya. Ang mas iniisip niya ay ang makaalis kami ng ligtas sa lugar. Huli kong ginising si Lupet pero hindi ko siya magising-gising. Nagtali na lang ako ng kumot, ginamit ko yon para maitali ko ang kapatid ko sa aking likod at para mabuhat ko siya ng maayos. Mataas pa rin ang kanyang lagnat. Nagsisisi ako na hindi ako nakinig sa kanya. Nalilito ang mga kasama namin kung bakit naman sila ginising. Ang iba naman ay nagagalit pa at nagrereklamo. Sinubukan silang pakalmahin ni Mang Lito. Kinausap niya sila at sinabi ang kanyang naiisip. Kahit ako ay nagtaka rin sa hasyenda dahil 3 buwan lang ang aming kontrata sa lugar na iyon. Ikinuwento rin niya ang naranasan naming kani-kanina lang. Ang isang malaking ibon na sa tingin namin ay nagmamanman lang sa amin. Abwak! Abwak! Abwak yun! Biglang natigilan si Mang Lito nang may isang sumigaw na mula sa hanay ng mga lalaki. Sigurado akong abwak yun! Nagkwento rin ang lalaki tungkol sa dahilan niya sa pagpunta sa hasyenda. Hinahanap niya rin pala ang nakababata niyang kapatid na sa hasyenda rin nagtatrabaho pero hindi na umuwi sa kanila. Nagtataka rin siya dahil wala ang kapatid niya nang makarating siya sa hasyenda. Matagal na rin daw siyang kinukutuban na may itinatagong lihim ang hasyenda na ito at buo ang paniniwala niyang abwak ang ibon na aming naramdaman. Nang tanungin ko kung ano ang abwak, ang sabi niya, aswang daw ito. May 2 uri daw ng abwak. Ang isa ay nagiging ibon at ang isa naman ay nagiging bayawak. Ang palatandaan daw na sila ay nasa malapit kapag may lindol at pagaspas ng pakpak. Lalo kaming natakot. Nataranta na ang lahat. Halos gusto nang tumakbo para lang makatakas. Pero pinagsabihan sila ni Mang Lito. Ang pagkataranta daw ay hindi makakatulong kung hindi magpapahamak pang lalo. Mabuti na lang at nakinig sila kay Mang Lito. Habang nag-iisip ang mga kalalakihan kung paano kami makakaalis sa lugar, bigla na lang nagkaroon ng apoy sa labas. Sumigaw na ang iba naming mga kasamahan. Sunog!
Sunog! Sinusunog tayo mga aswang! Pare, may sunog daw. Sunog yun ah. Ang lakas na Sunog! Umalis kayo! Mag-ingat kayo! Dalian nyo! Sinusunog na tayo ng mga aswang! Lahat ay nagtatakbuhan papunta sa pintuan. Nagtutulakan na sila para makalabas. Kitang-kita ko kung paanong naipit at maapakan ng iba dahil sa sobrang liit ng pinto. Napupuno na ng usok ang paligid at pumapasok na sa loob ng kubo. Inayos kong mabuti ang pagkakatali ko kay Lupet sa likod. Ipinatong ko ang kamay niya sa magkabila kong balikat. Lumapit naman si Mang Lito sa akin at sinabing siya na raw ang bubuhat sa kapatid ko. Kinuha niya sa akin si Lupet at ibinaba sa likod niya. Sa kanya ako sinabihan na lumabas na ng kubo. Palabas na kami nang biglaang lumindol. Nagmamadali kaming lumabas dahil nayayanig na talaga ang kubo. Anumang oras ay guguho na ito. Pagkalabas namin ay nakarinig ako ng mga pagaspas ng pakpak. At nang tumingala ako ay may nakita akong napakalaking ibon na lumilipad sa langit. Huwag kang titingin! Tumakbo ka hanggat may lupa! Malo! Kung gusto mo pang mabuhay, tumakbo ka! Mahaba pa ang gabi kaya kailangan nating makalayo! Sigaw sa akin ni Mang Lito. Kabi-kabila na ang mga sumisigaw ng tulong dahil may bigla na lang umaahon sa lupa na isang halimaw. Hinahablot nito ang iba naming kasamahan pagkatapos ay muling inilulubog sa lupa. May nadadagit na rin ang malaking ibon sa mga kasama namin. Umalingaw-ngaw sa paligid ang pag-iyak at tili ng mga nakukuha naming mga kasamahan. Pero wala kaming magawa. Nakakapanghina pero kailangan naming iligtas ang aming mga sarili. Walang tigil kami sa pagtakbo hanggang sa marating namin ang tinataniman naming lupa. Hindi namin makita ang dulo nito dahil sa dilim ng gabi. Pero ang sabi ni Mang Lito, tumakbo lang kami papuntang silangan. Takot daw doon pumunta ang mga abwak dahil doon daw sumisikat ang araw. Nagtuloy-tuloy ang pagyanig ng lupa. Marami pa kaming mga kasama na kasabayang tumatakbo pero halos lahat kami ay natutumba dahil sa sobrang lakas ng lindol. Maya-maya pa'y hindi na lang pagyanig ang aming nararanasan. Lumalakas na rin ang ihip ng hangin. May malaking ibon sa malapit na lumilipad dahil napakalakas ng pagaspas ng kanyang pakpak. Tumumba kaming pareho ni Mang Lito. Nalaglag na rin si Lupet sa lupa. Hindi na ako makatayo. Bukod sa lumilindol ay pagod na rin ang mga paa ko sa pagtakbo. Habang pinipilit naming tumayo ay narinig namin ang paghalakhak ng nakakatakot na nilalang. Mga inutil! Sa tingin nyo matatakbuhan nyo kami? Lumapag sa lupa ang ibon at unti-unti itong nagbago ng anyo. Gulat na gulat kami nang makitang naging si Madam Araluna ito. Bigla ring lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang isang malaking bayawak na unti-unti namang naging si Don Balais. Tinatawanan lang nila kami habang takot na takot. Doon ko rin nalaman na kinokontrol nila ang isip ng mga tao sa pamamagitan ng tsokolate. Hindi ko alam kung gaano katalino si Lupet para malaman ang lahat pero hindi ako nakinig sa kanya. Maya-maya ay napansin kong ang iba naming mga kasama pati na rin si Lupet ay nagsimulang tumayo at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Madam Araluna. Hindi! Lupet! Hindi! Lupet! Lupet! Ang sigaw ko. Nagsimula akong gumapang papunta sa kapatid ko. Wala na akong pakialam sa panganib. Ang gusto ko lang ay mapigilan si Lupet sa paglapit kay Madam Araluna. Nahawakan ko ang paa ni Lupet pero hindi ko siya mapigilan sa pagpupumiglas.
Malakas siya. Nahihila na niya ako. Narinig ko ang kakilakilabot na sigaw ni Mang Lito. Wala na siya sa pinagtataguan niya kanina. Wala na rin si Don Balais. Doon ko napansin ang malaking butas sa lupa. Inihulog ni Don Balais si Mang Lito sa butas. Muli kong binalingan ang kapatid ko. Pilit ko siyang ginigising. Lupet! Lupet! Pakiusap gumising ka, Lupet! Pakiusap! Lupet! Pakiusap gumising ka! Lupet! Halos yumakap na ako sa dalawa niyang paa pero gumagapang pa rin siya papalapit kay Madam Araluna. Maya-maya pa'y tumigil na si Lupet sa paggapang kaya bigla ko siyang niyakap upang protektahan. Naramdaman ko rin ang paglapit sa amin ni Madam Araluna. Sinabihan niya akong huwag nang manlaban. Hinawakan niya ako sa pisngi at pilit na ipinabubuka sa akin ang aking bibig upang isubo ang peraso ng tsokolate. Nagpabaling-baling ako para pigilan siya. Hanggang sa maipasok na nga niya ang tsokolate sa bibig ko. Hindi pa siya nakontento at itinulak pa ng daliri niya hanggang sa lalamunan ko. Dahil sa pagpipigil ko ay bumara ito at hindi na ako makahinga pa. Pinilit kong ilabas ang tsokolate pero tinatakot niya ako. Pinalulunok niya sa akin iyon. Sinasaktan niya ako para lang lunukin iyon. Pakiramdam ko ay matutuluyan na ako. Nang may biglang bumatok sa akin kaya nailuwa ko ang tsokolate. Nakita ko si Lupet na naglakad papalapit kay Madam Araluna. Pipigilan ko sana siya pero nakita kong itinarak niya sa dibdib ni Madam ang kutsilyo. Naalala kong matagal ko na siyang pinapagalitan dahil itinatago niya ang kutsilyo sa kanyang damit. Ngayon lang ako hindi nagalit sa kanya sa bagay na iyon. Pero ang kapatid ko, nakapatay siya dahil sa akin. Galit pang sumigaw si Madam sa ginawa ng kapatid ko pero hindi talaga siya tinigilan ni Lupet. Bumagsak si Madam sa lupa at doon ko na kinabig ang kapatid ko. Tama na! Tama na! Tama na yan! Lupet! Tama na, Lupet! Tama na yan! Wala na siya! Wala na siya! Huwag ka nang matakot! Nagulat pa ako nang biglang may humawak sa braso ko. Nang lumingon ako ay si Mang Lito pala. Napakadami niyang sugat. Puro dugo ang kanyang damit. Nakipaglaban din pala siya sa abwak na si Don Balais. Nagtagumpay din siya. Iilan na lang kaming natira. Sama-sama kaming naglakad papunta sa silangan. Hindi kami tumigil hanggang sa makita na namin ang kalsada at ang pailan-ilan na mga sasakyan. Akala ko ay trabaho ang nakuha ko. Akala ko nakatakas na ako sa malaimpyernong pinanggalingan namin ng kapatid ko. Mula sa amo naming malulupit at mapanakit. Napadpad naman kami sa mga aswang. At ngayon, hindi ko na alam kung saan pa kami pupunta. Uuwi na ako sa amin. Wala ba kayong matutuluyan? Tanong ni Mang Lito sa akin. Tumango ako. Sinabihan niya akong sumama na sa kanya. Nagbiro pa siya na ligtas ang bayan nila. Wala doong aswang. Pero may trabahong pwede kong pasukan. Natawa na lang ako sa sinabi ni Mang Lito. At hindi na kami nagdalawang isip na sumama sa kanya dahil gusto rin ng kapatid ko. At diyan natatapos ang kwento ng mag-asawang abwak. Hanggang sa muli.